Ang nakaraan. Matapos ng mga narinig niya ay natanggap na ng ating bida na namatay nga siya at nabuhay muli sa ibang katawan. Pagpapatuloy. Nag-uusap ang ating bida, si Bilidan at ang kanyang kaibigan na si Guangtou. Ang pangalan ng batang napis o kanya ay si Biliden. Ang batang kamahalan ng pamilyang B sa Shandong. Hindi lang pangloob na personal ang kanyang problema. Pati ang kanyang martial arts ay napakahina din. Kahit na siya ay 20 taong gulang na tagapagmana ng pamilya, ang kanyang kakayahan sa Chi Center ay pang 5 taong karanasan pa lamang. Ang mabuti lamang sa kanya ay ang kanyang personal na alalay mula nang bata pa sila. Si Guangtou. Guangtou, may narinig ka bang bali-balita? Tanong ng ating bida. Balita tungkol saan? Kung may mapa ng kayamanan ng dating master o kaya may spiritong halimaw na may 2 ulo. O kaya ano? Tungkol sa pagkamatay ng Alliance Leader. Bakit naman biglang mamamatay ang malusog na Alliance Leader? Sagot ni Guangtou na parang hindi interesado sa usapan. Sa isip ng ating bida, ilang araw na ang nakalipas matapos siyang malaipat sa ibang katawan pero wala pa ding balita tungkol sa pagkamatay ng Alliance Leader. Ano bang nangyayari? Tinatago ba nila ang pagkamatay ng Alliance Leader? Marahil malaki ang maging epekto sa Jianghu kapag kumalat ang balita na namatay na ang Alliance Leader. Oo nga pala, may narinig akong usap-usapan kamahalan. Biglang sabi ni Guangtou. Usap-usapan tungkol saan? Tungkol sa pagkawala ng inyong isip matapos matalo kay Binibining Song. Napangiti lang si Biliden. Sa isip niya yan ang dahilan kung ba't nasasaktan ako. Sobrang nakakahiya pag narinig ko yon. Tama, ganun ba kaganda si Binibining Song? Para dumating sa punto na mababaliw ako dahil lang sa pagkatalo sa kanya? Tanong ni Biliden. Oo naman, hindi pa matagal ang usap-usapan tungkol sa kanya bilang pinakamaganda sa silangan. Di mo ba naalala kung ilang tao ang pumila para makita lang ang kagandahan niya? Sagot ni Guangtou. Di ko maalala. Sa isip ng ating bida ay marami na siyang babae na nakasama sa kanyang nakaraang buhay. Ang iba sa kanila ay ang 4 sa pinakamagandang babae sa Central Plains. Iba sa kanila ay ang pinakamaganda sa mundo sa mga oras na yon. Pero hindi man lang ako makapagbigay ng tunay na pagmamahal sa mga yon dahil naging isa akong pinakamalaking master sa mundo kesa sa maging simpleng lalaki lamang. Para sa akin, ang espada lang ang totoo kong kasintahan. Kamahalan, kahit ba sobra kang natalo ni Binibining Song, nais mo pa din ba siyang makita? Tanong ni Guangtou. Kalimutan mo na. Sagot ni Biliden. Kalimutan ng ano? Kalimutan mo na si Binibining Song ang pinakamagandang babae sa Shandong o ano paman at dalhin mo sa akin ang aking espada. Bakit mo biglang hinahanap ang iyong espada? Nagtatakang tanong ni Guangtou. Bakit mo tinatanong? May dahilan ba upang hanapin ng martial artist ang kanyang espada? Sagot ng ating bida. Nawala mo na talaga ang iyong mga memorya. Sabi ko nga sa'yo na wala nga. Nahanap ko na ang iyong espada kamahalan, nakatambak ito sa bodega. Habang inaabot ni Guangtou ang espada kay Biliden. Tinitigan ng mabuti ni Biliden ang kanyang espada sa kanyang kamay habang iniisip na matagal na din bago ako ulit nakahawak ng espada. Mula nang nakatapak ako sa tuktok, wala nang sino mang nararapat na kalaban para hugutan ng espada. Pero bigo pa din akong maabot ang mental sword realm nung tinatawag pa akong martial god. Isang estado kung saan malaya mong nagagamit ang di nakikitang espada na gawa ng iyong kaisipan. At iyon ang walang kahit anong bagay sa mundo na hindi kayang putulin. At ngayong pinanganak akong muli, balak kong tahakin ang landas na di ko natahak dati. Habang iniindayog pataas ni Biliden ang kanyang espada na para bang may mga lumalabas na chi mula dito. Kamahalan, di mo naman siguro iniisip na maghihiganti kay Binibining Song gamit ang espadang yan, di ba? Bulalas na tanong ni Guangtou. Ano? Hindi mo dapat gawin yun. Anong pinagsasabi mo? Habang nakatingin sa mukha ni Guangtou na napakaseryoso.
Hindi ko talaga maisip kung anong uri ng tao ang orihinal na may-ari ng katawang ito. Iyon ba talaga ang dahilan? Tinatanong kita, may balak ka ba talagang daktan si Lady Hualin? Tanong ng nanay ni Billy Dan na tila galit. Habang si Guangto naman ay agad bumati dito at yumuko. Hindi yan ang dahilan. Sagot ni Billy Dan. Pero bakit ka may hawak na espada? Napaisip na lang si Billy Dan habang napabuntong hininga kung gaano ba kadalas hindi humahawak ng espada ang tutong may-ari ng katawan niya para makarinig siya ng mga salitang iyon sa pamamagitan lang ng paghawak ng espada. Mag-aaral na ako ng martial arts ng maayos simula ngayon. Sagot ni Billy Dan. Ikaw mag-aaral ng martial arts? Nagsisinungaling ka na naman. Ikaw na laging gumagawa ng dahilan ay maaring may iniisip ka na namang gagawing kalokohan. Habang si Guangto na nakarinig sa sinabi ni Billy Dan ay parang may ewang mukha sa gilid na tila di makapaniwala sa narinig niya. Ina, di ko alam kung anong magagawa ko sa espadang ito sa hinaharap pero sigurado ako na di ko sasaksakin ang kasintahan ko ng espadang ito. At di ko din aabusuhin ng mga taong mas mahina sa akin. Sagot ni Billy Dan sa kanyang ina. Habang ang ina niya ay may tulalang mukha na di makapaniwala. Ako ay isang baliw sa martial arts na naghahangad ng sobra sa merem na hindi man lang makapagtayo ng sariling pamilya. Wika niya sa sarili niya. Di ko alam ang dahilan kung bakit ako pinanganak ulit sa katawan ni Biliden. Kung ano pa man, mabubuhay ako bilang Biliden. Pakiusap huwag kang mag-alala ina, wika nito sa kanyang ina habang ang kanyang ina ay may mukhang nagtataka at di makapaniwala. Ilang araw ang nakalipas, makikita natin ang ating bida na nagko-cultivate ng kanyang chi. Habang nagko-cultivate iniisip niya na papalitan niya ang 5 taong mahinang internal arts ng purong internal arts. Habang may malay, ang Heavenly Martial Circulation Mind Art ang pinakamainam na martial art sa mundo para kontrolin ang chi breathing technique. Mula ngayon papatasin ko ang aking internal art at estamina sa pamamagitan ng martial circulation mind art. Habang nasa gitna ng meditasyon biglang bumukas ang pinto. May malaking problema. Sigaw ni Guangto na agad pumasok. Dumating na ang panahon. Sa isip-isip ni Biliden. Namatay na ba ang alliance leader? Tanong ng ating bida kay Guangto. Anong pinagsasabi mo? Bakit biglang mamamatay ang alliance leader? Pagtatakang tanong ni Guangto. Si clan leader Song ay nandito. Sino yan? Siya ang ama ni Binibining Song. Grandmaster Song Yujing. Pagpapaliwanag ni Guangto. Ano naman? Bakit ka gumagawa ng ganyang gulo? Painis na tanong ni Biliden. Dahil andito din si Binibining Song. Habang naglalakad papunta sa mga bisita ay pinaalalahanan siya ni Guangto. Kamahalan, alam mo naman na di ka pwedeng gumawa ng kahit anumang gulo ngayon, di ba? Paalala ni Guangto. Alam ko, humingi ka din ng patawad ng maayos. Dagdag pa ni Guangto. Nakuha ko. Andito ka na pala, sabi ng ama ni Biliden sa kanya. Habang ang ating bida naman ay napasulyap kay Binibining Song. Mas maganda pala si Binibining Song kaysa inakala ko. Sa isip ni Biliden na tila tinamaan din kay Binibining Song. Ito pala ang dahilan kung bakit naakit ang may-ari ng katawan neto sa babaeng ta. Habang si Binibining Song naman ay napasulyap lang kay Biliden. Matagal-tagal na din. Kamusta po kayo? Magalang na bati ni Biliden sa mga bisita habang si Guangto naman ay nakayuko. Mabuti naman kami, sagot ni Song Yujing sa bati ni Biliden. Pasensya na po na nangyari nung nakaraan. Paghingi ng paumanhin ni Biliden. Si Binibining Song naman ay tahimik lang na tila naiinis nang bigla siyang tinawag ng kanyang ama. Hualin. Teka lang, ang anak ko naman ang may kasalanan. Kaya di mo na kailangan sisihin si Hualin. Pagpapatigil ng ama ng ating bida. Ngayong nandito na ang lahat. May isang bagay akong gustong pag-usapan. Saad ni Hualin. Ano po yun?
Sagot ng ama ng ating bida na may kaba. Pakiusap, kanselahin niyo ang aming napagkasunduang kasal. Habang nagtataka naman si Bilidan at ang kanyang ama sa sinabi ni Hualin. Ano ba yung biglaan mong pinagsasabi? Galit na sigaw ng ama ni Hualin. Di ba kasunduan lang po yun? Batid ko po ang aking kawalang galang. Pero maaari bang pumili ako ng aking mapapangasawa? Sagot ni Hualin sa kanyang ama. Ang lahat ng tao ay natigilan sa sinabi niya. Kasama na doon ang ating bida. Kung nagustuhan niyo po ang aking video, huwag niyo po kalimutan mag-like and subscribe. Malaking tulong na po sa akin mga boss. Salamat.